balita pa tayo sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Norte. Kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, isa sa mga problema sa pagbangon ng mga nasalanta dito sa Batanes, yung hindi sila makapagpatayo ng kanila o makapagpagawa ng kanilang bahay. Ano ang dahilan dito? Paps, nung naging protected area kasi yung buong Batanes, hindi na sila nakakakuha ng mga aggregate for home use. Ibig sabihin, light materials na lang lahat ng tinatayong bahay. Kaya ang sabi ng provincial government, kung magkakaroon daw sana ng pwedeng pansamantalang moratorium doon sa batas, para at least makapagpatayo muna or mapatibay muna yung mga bahay doon sa lugar. Lalakas pa naman ng bagyo dumadaan sa Batanes. Daanan sila ng bagyo, so kailangan talagang matibay yung mga bahay. Si PBBM nagpunta rin sa Ilocos, pati baluarte ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Hindi rin pinatawad, aabot din sa halos 1 bilyong piso, Julie, ang pinsala sa infrastructure at agriculture. Nagpunta rin doon ang Pangulo kanina, di ba? Yes, nakita nagpunta natin. siya after niya, pagkagaling ng Batanes. Aerial inspection yata ang ginawa niya muna. Nag-aerial inspection muna, sabi nga niya, nagulat siya na gano'n na pala yung pinsala doon sa lugar, Pops J. Okay, ano ba ang pinakakailangan daw ng mga nasalanta at ano ang hinatid ng ating pamahalaan? Kasi Paps, umabot na nga yung agri at saka infra, yung infra 638 million, yung agri damage 350 million. So medyo malaki nga yung cash assistance na kinakailangan sa lugar. Aside from those, kailangan din daw ng mga additional relief packs, kailangan ng mga kumot, sleeping mats, at saka the usual medicine, yan kailangan din daw ng mga tao doon. Kasi kanina, nagpresenta rin sa situation briefing si Governor Matthew Manoto kasama din si Congressman Sandro Marcos. Dahil nasa Ilocos Norte na ang ating Pangulo, wala ba siyang sasamahan na magpa-file ng COC? So far, wala naman Pap sa schedule yung pagsama sa pagpa-file ng COC. Okay, maiba naman tayo ng usapan. Julie, aalis ng bansa ang ating Pangulo ngayong buwan, buwan ng Oktubre para sa ASEAN. Ano ang inaasahang maging agenda riyan? Sa October 8 to 11, nasa Laos ang Pangulo, a-attend siya sa 44th at 45th ASEAN Summit. So the usual, makikipag-dialogo with other leaders ng ASEAN countries. And aside from those, inaasahan nga na sasabihin ulit yung issue ng West Philippine Sea. Ayun pa rin ang i-discuss. Yes, katulad Pops J nung nakaraang mga statement ng Pangulo, kung saan sinasabi nga niya yung karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, inaasahan din syempre na ipaglalaban niya yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi tayo magsusuko ni katiting na bahagi ng ating teritoryo. Ganun pa rin. Okay. Julie, bukod sa ASEAN, ano pang ibang schedule ng Pangulo? Oo, tulad din, Pops J, nung iba pang mga visit ng Pangulo, may meet and greet din with the Filipino community. Nasa 400 yung PhilCom na imi-meet ng Pangulo doon. Usually sa meet and greet sa PhilCom, kinakausap niya yung mga nandoon, anong trabaho, kumusta yung buhay doon. So, gano'n lang naman kung may mga concerns sila. Kasi, hindi lang naman mag-isa ang Pangulo doon kasama din yung DFA Secretary, OWA. So, kung may concern sila, pwede nilang masabi doon. Nandun na yung mga opisyal ng pamahalaan na pwede nilang pagdulugan. At Julie, kamusta ang kalusugan ng ating Pangulo? Hindi na ba inuubo? Ako na lang yung inuubo ngayon, Pops. Naku, baka mahawa ako. Parang so far, okay yung kalusugan. Kanina nga, nakapag-ikot pa sa 2 lugar. And kahapon, jump-pack din yung schedule ng Pangulo. 3 event. Itong pag-file ng COC, matamang binabantayan ba ng ating Pangulo? Actually, suportado ng Pangulo, hindi lang yung mga national level, Sabi niya, pati yung mga gobernador. Diba? Pati gobernador at mayor daw talagang gusto niyang actively mag-campaign with them na parang kung may event tayo sa probinsya at nandiyan yung senatorial slate, sana pati yung mga local candidates natin nandiyan din. At umaasa rin sila sa endorso, of course, ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba? Na malaking bagay pa. Malaking bagay na presidente yung mag-endorso sa'yo. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza, sa aming pagbabalik. Ice cold na kape ba ang hanap mo? Sa isang kapihan sa Marikina, mismong bloke ng yelo ang ginawang baso ng kape. Walang bibitiw, babalik pa ang mukha ng balita.